Mahigit 24 na tonelada ng ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. So MJ Mondihar, magbabalita. Sa datos mula sa Best Brokers, isang online brokerage aggregator, nadiskubre na ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo sa nakalipas na 6 na buwan. Sinabi sa report na nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 24 na tonelada ng ginto. Ito raw ang pinakamalaking bulto na nabenta sa mga bansang kasapi ng World Gold Council mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Paliwanag na ekonomisang si Dr. Michael Batu, mahalaga ang ginto sa isang bansa. So, halimbawa, kung gaano karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, ganon ang measure kung gaano ka-valuable yung kanilang ekonomiya. Buwan ng Agosto ngayong taon, pumalo sa $2,500 per ounce o katumbas ng 140,000 pesos ang bentahan ng ginto. Pumatak naman sa $2,636 per ounce ang presyo ng ginto ngayong buwan o mahigit 140,000 pesos. Hunyo ngayong taon nang maitala ang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa 58.78 pesos kontra $1. At posible raw na ginawa ang pagbenta para palakasin ang piso kontra dolyar. Halimbawa, gusto ng Bangko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng piso. So, ibig sabihin, ayaw nilang paabutin niya ng 60. So, anong kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Pagka nagpasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply, mangyayari niyan is hihina ang dollar, lalakas ang piso. Kapag mataas ang halaga ng piso kontra dolyar, bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Pero questionable at Batu kung bakit ganoon kalaki ang binentang ginto ng Pilipinas. Kumpara daw ito sa ibang mga bansa na nag-iimbak pa nga ng ginto sa halip na magbenta. Ang issue dito is baka masobra-sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala to the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust mo na. Ayon sa Central Bank, bahagi ng kanilang active management strategy ang pagbenta ng ginto. At sinamantala ro nila yung pagkakataon na gawin ang hakbang habang mataas ang presyo ng ginto sa merkado. Tiniyak naman ng Central Bank na hindi maapektuhan ng gold reserves ng Pilipinas sa kanilang hakbang. Pero walang binanggit na detalye ang BSP kung saan ginamit ang kita sa pagbebenta nito. Wala rin paliwanag kung bakit ngayon lang sila nagsalita na natapos na ang transaksyon sa halip na ipaalam muna sa taong bayan ang kanilang hakbang. Ako ay nakukulangan sa kanilang pahayag na yan. Kasi ang dapat dito is ipinaliwanag nila sa taong bayan kung bakit nila kailangang magbenta ng ginto. Kasi parang yung kanilang response ay medyo vague. Parang malabo yung kanilang response. Ginagamit ba nila ang proceeds nung pagbebenta ng ginto to help stabilize the foreign exchange? So yun ba ang purpose yun o meron pang ibang purpose ito? At nakikita natin dito sa issue na yan, nagiging reactive ang Bangko Sentral instead of them being proactive, informing the Filipino people about the true status of our economy. Ang Turkey ang may pinakamaraming biniling ginto sa unang quarter ng 2024. Nananatili naman ang Amerika bilang may pinakamalaking gold reserves sa buong mundo. Sa ngayon, nasa mahigit 134 na tonelada na lamang ng ginto ang natira sa Pilipinas. If we want the people to really have a better trust and confidence in the leadership, I think it's important that they have to be very much transparent. And together with that is that there should be ample avenues for greater accountability as well. Kasi napakalaking usapin ito, lalo na kung gold ang pag-uusapan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.